ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet at especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Ahsan Guru Abdul Karim. At ang kanyang topiko ay pagkakapatiran sa Islam. So, halina't pakinggan natin at hindi na natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Start na po, inshallah. Inshallah naam Sheikh, tafaddal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له ولا ولد له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, una sa lahat ay ating pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga biyaya na kung saan ay ito ay ating natatamo na hindi natin inaasahan. At kabilang sa mga biyaya na ito ay muli tayong naimbitahan sa mga tulad nitong mga symposium o di kaya muhadara, online muhadara, alhamdulillah. Nagpapasalamat ako sa mga ganitong mga nagtatayo, mga kapatid natin na nagtatayo ng mga ganitong muhadara para sa ganun ay magkaroon, matulungan ng iba na magsaliksik ng kaalaman. So, ang papasukin natin na isang topic na kung saan ay nabanggit o binigay o aking ibinigay ang tinatawag sa wikang Arabic al-ukhuwatu fil Islam o siya ang pagkakapatiran, pagkakaibigan, pagsasamahan na tunay sa reliyong Islam. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Allah lamang na siyang ating nilalapitan at hinihingan ng tulong. Humihingi tayo sa Kanya ng kapatawaran at patnubay. Naway pangalagaan niya tayo laban sa ating mga sarili at laban sa mga pagsuway sa Kanya. Sino man ang patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wala nang makapagliligaw sa Kanya. At sino man ang inayaang maligaw ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ay wala nang makapagpapatnubay sa Kanya. Ako ay sumasaksi na walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging nag-iisa at walang kasama at katambal sa Kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang uling sugo at alipin ni Allah. Ikhwatal iman, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran patungkol sa pagkakapatiran sa pananampalatayang Islam. Ang sabi niya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum.
Katunayan na ang mga tunay na magkakapatid ay sila yung mga may ganap at tunay na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Ayusin ninyo ang nasa pagitan ng inyong dalawang grupo, kung ito man ay nagkaroon ng alitan at hindi pagkakaunawaan. Ganito ang pagkakapatiran na inutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang nagtitipon-tipon para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang naging magkakapatid, magkakaibigan, nagsasamahan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapaalalahanan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang nagtutulungan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang nagmamahalan para kay Allah. Ganyan ang kapatiran na inutos ng Islam at kung saan ang magkakaibigan na iyon ay bubuhayin na magkakasama-sama at mananatiling magkakaibigan sa araw ng paghukom. At inilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tunay na matatakutin sa Kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Ang mga mananampalatayang mga kalalakihan at mga mananampalatayang mga kababaihan, sila ay mga awliya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay mga awliya o tagapangalaga o magkakaibigan sa bawat isa. Sila ay nagtutulungan sa bawat isa. Itinatayo nila ang ukhuwa sa bawat isa. وَقَدْ شَبَّهَ الرَّسُولُ sallallahu alayhi wa sallam al-ukhuwatul imaniyya bil jasadil wahid. Katunayan, ang pagkakatulad ng mananampalataya sa kanilang katapatan, o hindi kaya sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam na katiyakan ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inahalin tulad niya ang pagkakaroon ng kapatiran sa pananampalatayang Islam. Siya ay nagsabi, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Mathalul jasadi idha ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Sa malapit nitong kahulugan, ang pagkakatulad ng mananampalataya sa kanilang katapatan. Pagkakatulad ng mga mu'min, mga nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanilang pagmamahalan at sa kanilang pagdadamayan ay katulad ng isang katawan na kapag ito ay nasasaktan ang isang parte nito, ay madadamay ang ibang parte sa pagkakawalan ng tulog, pagkawalang tulog at pagkakaroon ng lagnat. Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang hadith na ito o ang revelation, sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang mga mananampalataya, mga Muslim, may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat magmahalan, magtulungan, magdamayan sa isa't isa. Ganyan ang pagkakapatiran sa Islam. Ganyan ang kailangan maintindihan ng karamihan sa atin. Pagkakapatiran sa Islam na kung saan nararamdaman ng bawat isa kung ano man ang nararamdaman ng kanilang mga kapatid. Na parang isang katawan. Kapag nasaktan ang isang bahagi nito, nararamdaman din ng buong katawan ang sakit. Ganon din dapat ang mga Muslim. Ganon rin dapat ang mga naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag may isang kapatid na nahihirapan, nakakaramdam ng kahirapan, ay dapat makiramay at tumulong ang iba.
Ipinapakita nito na ang tunay na nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay may kasamang malasakit at pagmamahal sa kapwa. Yan ang tinutukoy sa hadis ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. فالمؤمن أيها الإخوة لا يعيش لنفسه فقط. Ang isang mu'min ay hindi lamang siya namumuhay dito sa mundo na nag-iisa lamang. Bal yash'uru bi alami ikhwanihi. Bagkus nararapat lamang na maramdaman niya kung anuman ang nararamdaman ng kanyang kapwa kapatid o kanyang kapatid sa pananampalatayang Islam. Wa yafrahu li farhihim. Kung ang kanyang kapatid na Muslim ay nakakaramdam ng kasiyahan, ay dapat siya ang mas lalong nasisiyahan para sa kanya. Wa yahzanu li huznihim. At kung ang kapatid niya na isang Muslim ay nakakaramdam ng pagkalungkot, siya ay mas lalong nalulungkot para sa kanya. Ganyan ang pagkakapatiran sa pananampalatayang Islam. In sami'a anna musliman ja'i'an fi baladin ba'idin, ta'allama qalbuhu. Kung narinig man niya na ang kanyang kapatid na Muslim ay nagugutom na siya ay nasa malayong lugar, kung ganun ang kanyang puso ay nakakaramdam ng pighati, nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam ng kalungkutan. Wa in ra'a akhahu fi shiddatin badara ila musa'adatihi. At kung nakita naman niya ang kanyang kapatid na isang Muslim, mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, nang siya ay nasa kalagayang kahirapan. Example ay wala siyang makain, walang pera. Badara ila musa'adatihi. Kung ganun, siya ay agad-agad na tumutulong, pumupunta upang siya ay tulungan. Subhanallah. Hakada yakunul iman na sadiq. Rahmatan fil qulub, wa amalan bil aidi, wa kalimatan tayyibatan ala al-alsina. Ganyan ang mayroong totoong iman, pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong awa sa kanyang puso, rahmatan fil qulub, nagkakaroon siya ng rahma, pagkaawa sa kanyang puso, at tinutulungan niya ang kapwa-tao, at lalong-lalo na siya ay nagsasalita ng mga salitang magaganda sa kanyang mga kapatid, sa kanyang kapatid na mga Muslim. Hindi yung nagsasabi siya kapag sila ay nagkakamali, ay agad niyang sinasabihan ng masasamang salita. Hindi ganyan ang pagkakapatiran sa Islam. At kung ito man ay, kung ang kanyang kapatid, example si Fulan, ay nagkaroon ng kasalanan, gumawa ng kasalanan, ay ang sifat ng isang mu'min ay hindi niya ipapahiya sa madla, ipapahiya sa maraming tao. Bagkus, ito ay papayuhan niya, kakausapin niya ng mahinhin, kakausapin niya na bil hikmah, with wisdom, at ito ay kakaawaan niya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahman. Ang mga maaawain, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yarhamuhur Rahman, ay sila yaong kinakaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan siya ang pinakamaawain sa lahat.
kaawaan ninyo kung sino man ang nandirito sa mundo, nandirito sa kalupaan, mapatao, mayaman, mahirap, nangangailangan, mga kabataan, mga matatanda, o kaedad man natin. Irhamu man fil ard. Kaawaan ninyo ang kung sino man ang nandito sa ibabaw ng mundo. Yarhamukum man fis sama. Katunayan ay kayo ay kakaawaan ng kung sino man ang nasa kalangitan. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sabi niya, "Faman lam yarhamin nas, lam yarhamhullah." Sino man ang hindi niya kaawaan ng mga tao, ay hindi siya kakaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. وَمَنْ أَغْلَقَ قَلْبَهُ عَنْ إِخْوَانِهِ أَغْلَقَ اللَّهُ عَنْهُ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ. At sino man ang isarado niya ang kanyang puso para sa pagkaawa sa mga tao, isara niya ang kanyang puso o isara niya ang kanyang pagiging maawain sa mga tao, katunayan, sabi niya, aghlaqahullahu anhu abwabar rahmah. Ay isasara sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pamintuan ng kanyang pagkaawa. Dahil katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang pinakamaawain sa lahat. Ikhwatal iman, ang pagmamahalan, pakikipagkaibigan para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong mga biyaya. Mga biyaya na kung saan pagkukuhanan natin ng kahalagahan at benepisyo dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ang una nating babanggitin sa mga benepisyo na ito, at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ang pagtutulungan sa mga kabutihan at pagtutulungan sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga magkakapatid, nakikipagkapatiran, ay sila yaong mga tunay na nagtutulungan para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa ng kabutihan, pagtutulungan sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ang tunay na mga grupo, hindi ang tunay na ang tunay na kapatiran ay kung saan iimbitahin kanya, isasama kanya sa kanilang grupo, na ang grupo na ito, ang pagkakapatiran na ito na kanilang sinasabi, o hindi kaya mga fraternities, mga grupo na kung saan gumagawa ng mga kasalanan, mga grupo na kung saan naghahayag ng kanilang paglabag sa Islam, mga grupo na kung saan hinihikayat ang mga tao na gumawa ng paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagzizina, naninigarilyo, gumagawa ng iba't ibang mga kasalanan na kung saan wala na silang hiya kahit pa man sila ay makita ng mga tao. Sila ay nakikipagtalik sa kanilang hindi mga asawa. Yan ang mga grupo na kung saan ay walang saysay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Mga grupo na kung saan madaling maligaw ni Shaytan. Madaling iligaw ni Shaytan, wali'iyadhu billah. Ngunit, ang pagkakapatiran sa Islam, kung nasa atin ng paniniwala, pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay maghahanap ng tunay na kapatiran. Tunay na nagsasagawa ng kabutihan. At ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga nagkakapatiran, nagtutulungan, magkakaibigan sa paggawa ng kabutihan
at nagtutulungan upang magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Sabi niya, inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Kayo ay magtulungan sa mga gawaing mabubuti, o kayong mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay magtulungan sa paggawa ng kabutihan at pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inutusan ba tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na gumawa ng kasamaan? Hindi. Ganyan ang Islam. Nag-uutos ng kabutihan, nag-uutos ng kapatiran, nag-uutos ng kung saan sino, pipiliin natin kung sino ang ating makakasama. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. At pinagbawalan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag kayong magtulungan sa paggawa ng kasalanan o anumang paglabag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga nagkakapatiran para kay Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nagtutulungan sa mabubuting gawain, mga bagay na kung saan binibiyayaan sila dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtutulungan sa bawat isa na mag-utos na mabubuti at nagtutulungan sa pagbabawal ng masasamang ipinagbabawal sa Islam. At hindi sila nagtutulungan sa paggawa na kung anuman ang ikapapahiya ng kanilang kapatid. Hindi nila pinapayagan na magkaroon ng kahihiyan ng kanilang kasamahan sa ibang tao, bagkus tinatakpan nila ang mga gawain nitong hindi kanais-nais. Hindi tulad ng ibang grupo, hindi tulad ng ibang tao na kung saan ginagawa nila. Sinasabi nila na mayroon silang kapatiran. Ngunit makikita natin, kapag nagkamali ang isa sa kanila, pinagsasabihan ng mga masasakit na salita, ginagawan ng zulm, pang-aapi. Sinasabi nila na sila ay nagkakapatiran, ngunit labag ito sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang mga Muslim, mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang dapat natin gawin kapag nagkamali ang isa sa ating mga kapatid na isang Muslim, ay pagsabihan natin na bil hikmah, with wisdom. Mayroong payo na kung saan makukuhanan niya ng benepisyo. At pagsabihan natin kung ito man ay nagkamali, na huwag na niyang gawin, at sabihin natin sa kanya na siya ay nagkamali. Ganyan ng Islam. Tinuruan niya tayo na magpapayo dahil ad-dinun nasiha. Ang reliyong Islam ay reliyong kung saan punong-puno ng pagpapayo. Ang ikalawa, wala yadlimuna ba'duhum ba'da. Sila yung mga hindi sila gumagawa ng pang-aapi sa bawat isa. Hindi sila gumagawa ng zulm o pang-aapi. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa fi hadithi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu, bihasabi imrin min asy-syarri ay yahqira akhahu al-muslim. Rawahu al-Muslim. Ang Muslim ay kapatid ng kanyang kapwa Muslim. Hindi niya ito ginagawa ng zulm, pang-aapi, o kawalang katarungan. Hindi niya ito iniiwan o pinapabayaan. At hindi niya ito minamaliit. Sapat na nakasamaan na sa isang tao ang hamakin niya ang kanyang kapatid na Muslim. Ibig sabihin ng hadis, na kung saan ang sifat ng isang Muslim, kung tayo ay naghahanap ng pagkakapatiran, ang kailangan na maging sifat ng isang Muslim
ay hindi niya apihin, hindi niya bibigyan ng kawalang katarungan ng kanyang kasamahan. Hindi niya mamaliitin, hindi niya papabayaan sa oras ng kahirapan. Hindi niya ito minamaliit sa iba. Hindi siya, at ito ay kanyang tinutulungan. Tinutulungan niya ang kanyang kapatid na Muslim dahil alam niya na ito ay kanyang makakasama, kanyang kasamahan, kanyang kapatid sa pananampalatayang Islam. At pangatlo dito, mga alipin ni Allah, hum mutahabbuna fillah. O sila ang mga nagmamahalan, nagkakapatiran para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa araw ng paghukom, itong mga nagmamahalan para kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagkakapatiran para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay tatawagin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang pagmamahalan at kapatiran na alang-alang kay Allah, at sila ay papasilungin sa arsh o trono ng Allah subhanahu wa ta'ala sa yawmul qiyamah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة أين المتحابون في جلاله اليوم أظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa yawmul qiyamah, araw ng paghuhukom, Aynal mutahabuna fi jalali, nasaan ang mga nagmamahalan para sa akin, alang-alang sa akin, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa araw na iyon, sila ay papasilungin, na kung saan wala nang sisilungan maliban na lamang sa kung sino man ang kaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng propeta, o sasabihin niya sa yawmul qiyamah, al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ngayong araw ng paghuhukom, ay papasilungin ko sila sa aking silungan na kanyang arsh, trono, na kung saan ang araw na ito ay wala nang masisilungan maliban na lamang sa aking silungan. Yan ang sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay papasilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang pagkakapatiran. Nagmamahalan sila dito sa mundo alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-mutahabbina fillahi yakununa fi dhilli 'arshillahi fi waqti tadnu shamsa min ar-ru'us. Katotohanan, ang mga nagmamahalan dahil kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapabilang sa mga lilim, mga papasilungin sa trono ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na iyon, na kung saan araw na malulunod ang mga tao dahil sa kanilang mga pawis sa dahilan ng init ng araw at pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wayasihu nasa fi arqihim. Sila ay malulunod, ang mga tao ay malulunod sa kanilang mga sariling pawis. Yan ang nabanggit sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, fa fil hadithi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam aqal, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Wa dhakara minha wa rajulaini tahabba fillah fajtama alayhi fatafarraqa alayhi. Pitong klase sa mga tao na kung saan papasilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom.
sa araw ng paghuhukom, yawma la dhilla illa dhillu, na kung saan wala nang masisilungan maliban na lamang sa silungan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nabanggit dito, wa rajulaini tahabba fillah fajtama alayhi fatafarraqa alayhi. O fi riwayati fajtama ala dhalik wa tafarraqa alayhi. Sila yaong nagmamahalan. Binubuo nila ang kapatiran para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sila ay nagkikita para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sila ay nag-ihiwalay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang isa sa mga papasilungin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Yawmul Qiyamah. O kung saan ang araw ng paghuhukom. At ang ikaapat at huli sa ating babanggitin, wahum yatasafahuna wa yusallimuna ba'duhum ba'da. Ang mga sifat ng isang grupo na ito na pagkapatiran sa Islam ay sila yaong kapag nagkikita-kita at nagkakasalubong ay sila ay nagbabatian ng pagbati sa Islam o ang pagsasabi ng Assalamu alaikum. Nagbabatian sila sa bawat isa ng Assalamu alaikum. Pag sila ay nakikita, sasabihin, mauuna ang isa sa kanila, mauuna na batiin ang isa sa kanila ng Assalamu alaikum. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. ولا تؤمنون حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Hindi kayo sa malapit itong hulugan, hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat hindi kayo tunay na nananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tu'minu hatta tahabbu. At hindi makukumpleto ang inyong paniniwala kay Allah hanggat sa hindi kayo magmahalan. Allahu Akbar. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbabtum. Hindi ba't babalitaon ko kayo sa isang bagay na kung saan kapag ito ay inyong ginawa, ay kayo ay magkakaroon ng pagmamahal. Kayo ay mamahalin ninyo ang bawat isa. Sabi niya, Abshush salama bainakum. Ipalaganap ninyo ang pagsasalam sa bawat isa sa inyo. Ito ang sunnah na nakaligtaan ng karamihan sa atin. Sunnah na kung saan ay hindi ina-apply ng karamihan sa atin. O hindi kaya namimili lamang. Dahil kapag nakasalubong niya ang kanyang kapatid, kapag nakasalubong niya ang kanyang kapatid na Muslim, ay hindi niya ito sinasalam. Bagkus namimili lang siya. Ito ang masaklap. Namimili siya kung sino ang kanyang sasalamin. Sino ang kanyang papaabutan ng salam. Kumbaga si Fulan, mayroon siyang nakasalubong na mga matatanda, ay hindi niya sasalamin. Hindi niya babatiin ng Assalamu alaikum. Ngunit sa likod ng matanda na iyon, nandoon ang mga ustad, mga alim, mga ulama, at doon lamang siya magsasalam. Para bagang naging favoritism. Mayroon siyang favoritism. Subhanallah. Maling-mali ang ganitong pananaw, mga alipin ni Allah. Maling-mali ang mga ganitong gawain. Bagkus ang pagbabati, pagpapalaganap ng Assalamu alaikum ay ang nararapat lamang para sa lahat. Sa babatiin ng mga kabataan ang mga nakakatanda. At babatiin rin ng mga matatanda ang mga kabataan. Ganyan inutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam para tayo ay magkaroon ng pagmamahalan, pagkakapatiran na tunay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Bilang panghuli,
Mga magulang at kapatid sa Islam, ating pagmuni-munihan ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi sapat ang paniniwala ng isa sa inyo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa gustuhin niya ang kanyang kapatid na katulad ng kung anuman ang kanyang ginugusto para sa kanyang sarili. Ha? Kung anuman ang ating ginugusto para sa ating sarili, ay kailangan ganun rin ang gustuin natin para sa ating mga kapatid. Hindi yung iiwanan natin, magiging makasarili tayo. Bagkus dapat ay inaalala natin kung anuman ang kalagayan ng ating mga kapatid na mga Muslim. Wa ila huna nas'alullaha ay yanfa'ana bima qulna wa sami'na, kahit paman ang ating oras ay maikli lamang o ating naging topic ay naging maikli lamang, ay hiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging benepisyo, magkaroon ng benepisyo ang ating pagkikita-kita sa oras na ito, sa gabing ito. At dito ko natatapusin. Syukran ala husni istima'ikum wa insatikum. Wa jazakumullahu khairal jaza fid dunya wal akhirah. Wa ila huna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa iyyakum ya Sheikh. At subhanallah wa alhamdulillah, isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Ahsan Guro. At bago ang lahat at bago po tayo pumasok sa Q&A session ay ating tatanungin ang ating tagapagsalita kung siya ba ay tumatanggap ng mga ilang katanungan mula sa inyo. Ya Sheikh, kayo po ba ay tumatanggap ng mga katanungan mula sa ating tagapakinig? Inshallah ya Ustad, inshallah ya Sheikh. Aywa, ngayon po ay binubuksan namin ang Q&A session. Sa nais po magtanong dyan sa may Facebook Live, ay pakilagay na lang po sa may comment section. At dito naman po sa may Google Meet. Naam, sa kalalakihan po ay maaari po kayong magtaas ng inyong mga virtual hand. At papaalam ko lang sa inyo, Sheikh, po pwede pa na on mic ang mga kababayan sa atin? Ang mas maganda po ay ilagay na lang po nila sa comment section. Aywa. So, nagbigay din ang ating tagapagsalita ng mga kababaihan. Kung nais nila magtanong ay pakilagay na lang po sa may comment section. Inshallah. So, kami po ay maghihintay sa inyong mga katanungan. Biiznillah. Ito, yung, pag-pita. Yeah, sister, yung Adpar Suhud, yung mic nyo po, pakiup po. Maingay po, masakit sa tenga. So, alhamdulillah, kasi wala rin naman din sa may Facebook Live. Then dito rin sa Google Meet is wala rin. So ayun, alhamdulillah. So, unang katanungan niya, Sheikh na. Now, Assalamualaikum. Ask lang po, sana kahit na not related na sa topic. Okay lang po ba, Sheikh? Ang importante po, pero mas maganda po ay
nakabase sa ating night topic. Pero kung labas po sa ating night topic, ay wag po sanang maging masala na kung saan